chapter 4. Romans chapter 4 verse 16 to 19. Romans chapter 4 verse 16 to 19. Sabi dito sa Tagalog, dahil dito ang pangako ay mula sa pananampalataya, upang ito ay maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak sa bawat binhi, hindi lamang sa kanila na nagmula sa katapusan or kautusan, kundi sa kanila rin na nagmula sa pananampalataya ni Abraham na siyang ama nating lahat ayon sa nasusulat. Itinalagay ang ama ng maraming bansa. Sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayan na siyang bumubuhay sa mga patay at siyang tumatawag na magkaroon ng mga bagay na wala pa. Sa kawalan ng pag-asa si Abraham ay sumampalataya na may pag-asa nang sa gayon siya ay maging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi. Magiging gayon ang iyong binhi. Verse 19. At dahil sa panampalatayang hindi nangihina, hindi niya tinuring na patay ng kanyang sariling katawan. Yamang siya ay halos 100 taon na, itinuturing na patay na ang bahay bata ni Sarah. Let's pray. Panginoon, salamat po sa panibagong buhay na ibinigay po sa amin. Salamat sa pag-iingat niyo po sa amin. Nawa kayo po yung patuloy na gumabay, mangusap sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ay maging blessing po ito. Itong word of wisdom, nawa ay ma-apply po namin sa buhay po namin. At kayo po yung patuloy na maghari po sa aming gagawin ngayong umaga, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patawarin niyo po kami sa mga pasala na ginawa po namin. Nawa ay linisin niyo po itong puso't isipan po namin, Panginoon, upang maging blessing, Panginoon, ito. Dalangin po namin na kayo po yung may taas sa aming mga gagawin, Panginoon, at ito pong dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. Sabi dito sa verse 16, dahil dito, ang pangako ay mula sa pananampalataya. Yan. Sabi dito sa last, upang ito ay maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak sa bawat binhi. Hindi lamang sa kanila na nagmula sa kautusan ni Abraham or nagmula sa kautusan, kundi sa kanila rin na nagmula sa pananampalataya ni Abraham na siyang ama nating lahat. Yan. So kung kilala niyo sa Abraham, siya yung ama natin. Siya yung una-unang naging tao. Yan. At dito sa verse 4 ay dito na rin makikita na siya yung ama ng bansa. Yan. And sa una na point ay ang pangako ay mula sa pananampalataya. So, kung isipin natin na ang pangako ng Panginoon ay yung heaven, which is kailangan natin ng manampalataya sa Kanya. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kailangan natin na siya yung ating Ama. Siya ang Diyos natin na magbibigay siya ng lakas, magbibigay siya ng solution sa mga problema natin. Kasi time will come, meron pang mas darating na problems sa atin. Now, which is, nararamdaman natin ngayon. Pero we expect mas malaking lubyo sa ating buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil merong pangako ang Panginoon na kailangan lang natin ng manampalataya. Kasi yun naman yung sabi dito sa verse 16. Dahil dito, ang pangako ay mula sa pananampalataya. Yan. So, lagi lang natin tingnan yung ano ba yung pangako sa atin ng Panginoon. No, yung pangako niya sa atin ay yung heaven na naka-ready, na nire-ready niya hanggang ngayon. Yan. Madaming mga tawag dito, categorize or ikakategory natin yung pananampalataya. Hindi lang sa heaven, which is pwede rin sa ating problems, sa ating trabaho, sa ating business. Yan. So, kung paano natin papalawakin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi, as mga iba, mga bata pa sa pananampalataya, mga Christian, mga baby Christian, meron din tinatawag na, mga adult Christian na. Kasi sa una, especially yung iba, wala pang alam sa Bible, which is sila ay baby Christian or bata pa sa pananampalataya. Pero may din yung iba na matagal na sa pananampalataya. Alam na nila yung karne. Kumbaga kasi yung mga bata pa lang ay milk pa lang yung pwede nilang kainin. Yan, ganoon din sa Bible. 'Di ba sa pagbata pa lang, bata ka pa, gatas muna. Pero kapag tumatanda na,
or malaki ka na, kanin na. Ganun. Ganun din dito sa Bible. Kapag bata ka pa lang, wala ka pang alam sa Bible, gatas pa lang yung iinumin mo. Pero kapag tumagal ka na sa pananampalataya, karne. Kapag karne na, andyan na yung mga rebuke, exhortation, yan. Talagang masasaktan ka. Pero kailangan nating tanggapin na sometimes talagang ayaw nating tanggapin kasi nga sa sobrang hirap gawin yung mga principle dito sa Bible, pero kailangan. Tapos masarap pa kasi karne na siya eh. Diba? And sabi dito, sa verse 17, ayon na nasusulat, itinalaga kitang ama na maraming bansa. Yan. So, si Abraham, yan, ay naging ama ng maraming bansa. Yan, sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Yan, siguro, dito yung time na dito ay nanampalataya. Pero makita natin dito sa verse 18, si Abraham, na siyang bubuhay sa mga patay at siyang tumatawag na magkaroon ng bagay na wala pa. Sa kawalan ng pag-asa, so, sabi dito, si Abraham ay sumampalataya na may pag-asa ng. Number 2, yan, si Abraham ay sumampalataya na may pag-asa. So, number 1, yan, ang pangako ay mula sa panampalataya. And number 2, si Abraham ay sumampalataya na may pag-asa. Yan. So, si Abraham daw ay nanampalataya na meron pang pag-asa. Na time will come, ahon din, sa hirap ng buhay, time will come, mag-grow din, time will come, mas mag-improve pa tayo, ganun. Kasi nga, kung si Abraham ay nanampalataya na may pag-asa, tayo din, di ba? Kailangan rin natin magkaroon ng pag-asa. Kasi si Abraham nanampalataya siya. At tingnan natin dito sa verse 18 na makita natin na sa gayon siya ay maging ama. Yan. Ng maraming bansa ayon sa sinasabi or sinabi. Magiging gayon ang iyong binhi. So dahil nanampalataya si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa, sigurado ginawa ng Panginoon ito. Kasi nga, sa lahat ng buhay natin, kailangan nating isipin na mayroong hope. Kasi kung wala nang hope, ba't pa tayo magtutuloy sa buhay, di ba? So, kailangan natin na merong hope like Abraham na siya ay nanampalataya. Hindi natin kita yung mangyayari sa future, pero kahit papano, meron dun yung hope, di ba? Merong hope na tinatawag. Kasi, nakakapanghina naman kung wala ang hope pala. Wala tayong aasahan sa Panginoon. Wala na lang. Huwag na tayong maniwala sa Panginoon. Ano, di ba? Pero si Abraham, nanampalataya siya. At doon natin nakita yung result na ang Diyos yung gumawa at hindi siya. Di ba? At makita dito sa verse 19, at dahil sa pananampalatayang hindi nanghihina. Yan. Sabi dito, ulitin ko, at dahil sa pananampalatayang hindi nanghihina. Hindi niya itinuring na patay ng kanyang sariling katawan. So, hindi raw nanghihina yung pananampalataya. Kasi nga, kahit man mahina yung kanyang sarili or sabihin natin parang tinatamad tayo makinig ng Word of God. Ganun. Kasi minsan, kailangan nating ma-overcome. Like for example, ngayon, ganyan, nakakatamad, sakit sa ulo. Pero kapag, sabi nga ni Pastor, kapag yung napagtagumpayan na natin, di ba ang hirap tumayo, ganyan. After mo mapagtagumpayan yung bagay na yon, tayo na ako, alas 6 na, alas 7 na, kailangan kong maaga. Kapag napagtagumpayan mo yon, blessing naman. Kasi nga, na-overcome natin yun. Kaya ngayon, kapag nakita natin yung yung katawan natin na nanghihina, next time, kailangan ko lang siyang kontrolin, di ba? Kailangan rin natin kontrolin na next time, mas agahan ko pa para ma-overcome ko yung ganong sitwasyon. Kaya nga minsan kapag kunyari ako, kapag nagpuwet ako ng gabi or kunyari 12 na or 1, expected ko na ng masakit sa katawan eh. Kapag 1 or 2, matulog ka, tapos gigising ka ng 4 or 5, mahirap. Kaya nga, alam ko na yung mangyayari, 4 or 5, na inaantok pa rin ako. Kapag mag-pray ako, parang nakakatulog na ako. Kasi nag-silent prayer ako pag mga 4 or 5 bago mag-daily in the word. Ganyan, bago mag-devotion si pastor. Alam ko na kapag nagpuwet ako ng 12 or 1, talagang naantok pa rin ako.
hindi ako seryoso sa pagpe-pray kasi nga 12 pa lang or 1, do'n ako natulog. Kaya next time, gagawin ko, kaya kung 12 ako or 1 ako magpupuyat ako, dapat gigising pa rin ako ng I mean, nakatulog ako ng maayos, gano'n. Kaya gawin gawin ko, i-extend ko na siya. Baka 4 or 5 na ako or 6 na ako mag-pray kasi nga, ah, useless din lang yung prayer ko kung hindi rin din lang seryoso. 'Di ba, nage-gets niyo 'yun? Kaya kailangan parang alam mo na next time, ire-ready mo na yung sarili mo, ganito. Kaya i-adjust mo na, 10 tulog na ako para 3 or 4 seryoso ako sa pagpe-pray. Kasi minsan inaantok talaga, hindi maiwasan. Pero salamat yung sa camp, sabi rin na Pastor Jeremiah, na baka nga hindi seryoso yung prayer. Kaya hindi nangyayari yung isang bagay. Kaya nga tama din. Kaya minsan, nare-remind pa na bakit may salita ng Panginoon, bakit pa ulit-ulit. Nare-remind tapos nare-revive. Nare-revive sa prayer, nare-revive sa spiritual, ganun. Kaya dito, makita natin dito na yung kailangan, tignan natin, kontrolin natin yung sarili natin. At alam natin yung mangyayari. Kasi sa Bible din naman na kailangan din natin iplano, yun, kung anong gagawin natin bukas at anong gagawin natin sa future. Pero, sabi nga, makita natin yung future natin kapag lagi tayong nagbabasa ng Bible. Kasi andito na sa ano. Kaya nga, parang ang hirap mo malaman kung anong mangyayari sa'yo sa kinabukasan. Pero kasi pag meron ka ng Bible, nagbabasa ka ng Bible, grabe yung pagpapala. Kasi alam mo na yung mga principle eh. Na minsan, parang alam mo na yung principle, pero nagkakamali ka pa rin. Pero andun pa rin kasi yung pagpapatawad ng Panginoon. Eh sabi nga sa Bible na, kunyari ako may mga kasalanan sa akin. Bakit 7 times mo lang ba siya papatawarin? Hindi, 77 times mo siya papatawarin. Pero ang tingin ko doon is unlimited. Kumaga kung may makasalanan na gumawa sa akin, tapos humingi ng tawad sa akin, papatawarin ko. Kung hindi humingi ng tawad sa akin, papatawarin ko pa rin. Kasi nga 77 times eh. Hindi ko kayang ubusin yun sa ilang taon kong bubuhay dito. Pero ang Diyos kasi mapapatawad. Napapako sa krus, tinanggap niya ako na maging anak, kaya ganun din ako. Papatawarin ko yung isang tao na hindi lang 77 times. Ganun. Kaya sabi dito, pananampalatayang hindi nanghihina. Paano ba tayo para hindi manghina? Magbasa ng Bible. Ganun. Ang kalaban lang na talaga natin is yung flesh natin. Ano ba yung flesh? Flesh is yung katawan natin. Nakakain tayo ng masasarap, may mga, yan, mga last, yan, kapag napakaw natin yung katawan natin, na may magandang na nagawa or ang sarap, ganyan, flesh na yon. Pero, kapag ginagawa natin, kunyari, hindi tayo, kung gusto mong mas maramdaman ng Panginoon, hindi mag-fasting ka. Gusto mong mag-pray, mag-fasting ka para maramdaman mo. Kasi, nabablock kasi yung spirit ng Panginoon kapag yung flesh napapakain natin. Natutulog tayo, ang haba, ganun. Kumakain tayo ng masasarap, yung flesh. Kaya nawawala na din yung pangungusap ng Panginoon, yung gawa niya. Pero case to case basis pa rin kung kailangan mo ganito ganyan. Kailangan ring i-balance yung sarili. Kaya dito, kaya para hindi manghihina, kailangan lang kung hindi ka pa marunong mag-share ng gospel, sana nga matuto na rin tayo lahat eh. Yung salvation na tinuro ko sa inyo from the start. Nga rin, tinuro ko kay Sir Joshua nung bago yung interview ko, bago ko siya in-interview, nag-share muna ako ng salvation o yung gospel. Ganun. Or pwede nating matutunan yung salvation. Kasi kung gusto mong parang manghihina ako, parang worldly things na yung ginagawa ko, ang pangit na yung ginagawa ko, pwede naman na mag-share ng gospel or magbasa ng Bible para hindi tayo manghina. And sabi dito, hindi niya itinuring na patay ang kanyang sariling katawan. Yan, hindi niya itinuring na, kasi pag yung mindset natin, inisip natin na nanghihina ako, hindi, wala na. Ganun. Kaya nga minsan parang paulit-ulit na sinasabi, manghihina ako, ganyan, ganito, ganyan. O kung nanghihina, hindi magpalakas, di ba? Kaya nga si Abraham, hindi niya ito tinuring na patay. Kumbaga, inisip na lang niya na malakas pa ako. Maglilingkod pa ako sa Panginoon. At sabi niya dito, itinuring na patay ang kanyang sariling katawan. Hindi niya inisip na patay and yamang siya ay halos 100 taon na. So yung taon niya is nasa 100 plus. Eh dito sa mundo wala na, hindi naaabot. Yung iba na lang.
Pero parang nangyayari kasi pag patagal ng patagal, yan 2030, 2020, 2040, gano'n. Parang ang nag-extend na lang ng year is hanggang 100, tapos 90, tapos 70. Pero sabi kasi ng iba, kapag umabot ka ng 70 plus, bonus na yung iba. Kaya parang mangyayari, baka nga sa future, ang pinakamatanda na lang is 70. 70 or 60. Ganun. Ganun talaga. Malapit na kasi dumating ang Panginoon. And ituloy natin, yamang siya ay halos 100 taon na itunuring na patay na ang bahay bata ni Sarah. So, si Abraham ay malakas pa nung time na yon. Yung iba nga, umabot pa ng 900 year old. Ganyan. Pero ngayon, wala na eh. Sobrang bata na. Hanggang 60, 50 na lang. Yan. And then, tingnan natin dito sa chapter 5, verse 2, na dito natin makikita mas lalong magiging mas malawak para yung ating pananampalataya na na minsan kailangan nating isipin din ito. Sabi dito sa verse 2, chapter 5 verse 2, sa pamagitan din niya ay nagkaroon tayo ng paglapit sa biyayang ito sa pamagitan ng pananampalataya kung saan tayo ay nainindigan at nagagalak sa pag-asa ng kwalatihan ng Diyos. So dahil meron tayong paninindigan, kagalakan, doon natin makikita yung kalwatihan ng Panginoon. Ibig sabihin, mas maitataas natin yung pangalan ng Panginoon kapag lumalabas yung faith natin. Ibig sabihin yung faith natin is yung pananampalataya. Mas lalong lumalabas. Kasi kapag nanampalataya tayo, hindi ko kaya yung isang bagay. Ganyan, ang hirap, yung problema, yung sitwasyon. Pero kapag nanampalataya tayo na ang Diyos na yung gagawa, tapos nangyari nga, ang Diyos yung gumawa, mas lalong naitaas yung pangalan ng Panginoon. Diba? O bakit mo napagtagumpayan? Kasi nga, sa biyaya ng Panginoon. Mas lalo siyang naitaas, mas lalong napuri siya. Sabi sa verse 7, at hindi lamang gayon, kundi kahit sa paghihirap, ay nagagalak tayo. So, meron time na nasa Bible din, kapag may mga paghihirap, may mga temptations, mamaya ipapakita ko sa inyo yung verse na yon, na kapag may merong problema, kailangan natin tignan siya as joy, as kagalakan, kahit may paghihirap na or ang hirap na yung sitwasyon or problema. Yan, sabi ito, dahil alam na natin na ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang hirap daw ay nagbubunga ng pagtitiis. So, expect mo na yon na nasa Bible kasi, nasa principle na yon, na kapag mahirap ay or ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Yan. So, kapag mahirap yung isang bagay, magbubunga siya ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay nagbubunga ng subok. Yan. Second level. So, kapag naghirap ka, dapat makita mo na doon yung bunga ng pagtitiis. So, kapag nagtiis ka, makita mo na doon ang pagtitiis ay nagbubunga ng subok. So, yung pagtitiis ay magbubunga siya ng subok, level 3, na pag-uugali. So, susubukin ka ng Panginoon. And then, kapag sinubok ka naman ng Panginoon, doon din lalabas yung pag-uugali. Yan. Ang subok na pag-uugali ay nagbubunga ng pag-asa. Kapag sinubok tayo, level 4, kapag sinubok tayo ng Panginoon, doon natin makita yung bunga ng pag-asa. Kasi sinusubok tayo ng Panginoon eh. So, ang isipin natin is yung pag-asa. So, kung yung sa level 4 ay sinubok tayo ng Panginoon, andun na lalabas yung pag-asa. Andun na mabubunga yung pag-asa natin. At ang pag-asa ay hindi nagdudulot ng kahihiyan. So, ang naging outcome, level 5, di ba, yung lumabas na doon yung pag-asa, nanganak siya ng pag-asa. So, doon na lalabas yung pag-asa na hindi nagdudulot ng kahihiyan. Yung kahihiyan na dahil nga may pag-asa tayo sa Panginoon, hindi tayong ikakaya ng Panginoon. Kasi sabi dito na ang pag-asa ay hindi nagdudulot ng kahihiyan at sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. So, ang naging outcome nun, hindi tayo ipapaya ng Panginoon. So, nagkaroon tayo ng pag-asa, like kay Abraham. Anong nangyari kay Abraham? Siya ay naging ama ng iba't ibang bansa. Di ba hindi tayo pinahiya ng Panginoon? Dahil dun sa, kapag yun, napagtagumpayan natin yung level 5 na yun. Yung level 1 kasi, kung makita natin dun, is yung paghihirap, level 1, number 2, pagtitiis, level 3, subok, and level 4, yung pag-asa. And then dun lalabas yung hindi ka ikakaya ng Panginoon.
dahil nga ang hirap ng sitwasyon na nampalataya sa Panginoon, ang naging outcome is hindi tayo paiyayin ng Panginoon. Anong mangyari? Ano ba yung pag hindi tayo paiyayin ng Panginoon? Ibig sabihin, ang Diyos ginawa niya yung part niya, 'di ba? Ibig sabihin nun ay andun kasi yung pag-ibig ng Panginoon. Mahal niya tayo kasi nanampalataya tayo sa Kanya at doon niya ibinuhos ang Kanyang puso sa pamamagitan ng banal na espiritu na ipinagkaloob sa atin. 'Di ba? Kung makita natin doon, kung talagang sa una pa lang mag-isip na tayo kasi hanggang level 5 'yan. Sa level 1 kapag napagtagumpayan natin yung paghihirap, 'di ba? Paghihirap, ano ba 'yun? Paghihirap, 'yan magbubunga ng pagtitiis. Level 1, paghihirap, pagtitiis, subok, tapos pag-asa. And then result, hindi tayo pahiyain ng Panginoon. At doon natin makikita yung pagmamahal sa atin ng Panginoon na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Doon din natin i-apply yung kapag meron tayong subok o yung problema, 'di ba? Kung meron tayong problema, pagkatiwala tayo sa Panginoon, kayo po yung bahala kasi hindi ko kaya eh. At hintayin lang natin. Kaya nga sabi dito sa James chapter 1 verse 2, last verse, James chapter 1 verse 2, sabi dito, 1 verse 2, mga kapatid ko, ituring niyong buong kagalakan kapag kayo ay dumanas ng iba't ibang pagsubok. Yan, maganda pa sana eh, may mga verse pa sana ako. Pero, mag-focus tayo dito sa last verse na sinasabi dito na kapag meron tayong pagsubok, kapag meron tayong dumanas na iba't ibang mga pagsubok, ibig sabihin na iba't iba, ibig sabihin madami yan. Pero sabi dito, di ba, mga kapatid ko, my brethren, count it all joy. Ituring yung buong kagalakan. Kapag kayo ay dumanas ng ang nakalagay diyan, into diverse temptation, di ba? Sa English. Kapag kayo ay dumanas ng iba't ibang pagsubok. So, yun lang pala yung sekreto. Dapat pala tignan lahat na kagalakan or joy. Yung mga problema na darating sa ating buhay, mga iba't ibang mga pagsubok. Yan, 'di ba? Sa sobrang ganda na sabi dito na yun lang pala yung sekreto, kailangan lang pala na maging tingin natin is kagalakan para hindi tayo manghina, para hindi tayo bumagsak sa pananampalataya. Yan. At praying na tayo ay sana yung parang isip natin kapag dumating tayo sa pagsubok ay tingnan natin siya as kagalakan. Masaya to. Kumbaga, kapag masala kang sinusuntok ng problema, masala kang lumalakas. Masala kang nagiging masaya kasi nga, kapag napagtagumpayan mo yung isang bagay, ito ay lalabas siya as blessing. Kaya, doon natin makikita yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kaya nga ako sobrang sarap parang kung talagang nanamnamin mo yung salita ng Panginoon, sobrang blessing na yun sa atin. At doon na natin maitataas yung pangalan ng Panginoon kasi hindi naman talaga natin kaya, 'di ba? Praise the Lord kapag napagtagumpayan natin yung isang pagsubok na iba't ibang sabi na sa James na iba't iba or sa Santiago na iba-iba talaga yung mga pagsubok na darating sa buhay natin. So let's pray. Salamat po sa binigyan niyo po na